So, good afternoon mga kasimot. Meron tayong gagawin ngayong afternoon na to. So, titingnan natin kung ano laman ng aking bucket mount. What's inside my bucket mount. So, tara, samahan niyo ako. Bucket mount 7,000. So, we have a box, small box. Dalawa para lalagyan ng mga swivel, mga split rings, solid rings, pwedeng ilagay dito. So, mayroon pa siyang laman na ano ba yung laman? Hindi natin makita kung nasan yung laman. Yun, we have a swivel inside the box. Yun. And then, meron tayong floor carbon. In-order ko lang din po to sa Shopee. Kenzie. 80 pounds, 35 meters po to. Mura lang po to. Mga 300 pesos or ganun, 300 plus pesos. Kasama na yung delivery doon. Yun o. There you go, Kenzie. 80 pounds. Matibay po to, matibay po. Ito po yung ginagamit namin. Next is solid ring. Okay po, yan. Bagong-bagong solid ring pa po yan. In-order ko kay Mount Chona Sinete. 50 pieces po yan, mura lang. 200 plus. Size 11. Size 11. Okay. Ay, 12.5 po pala. Yan. So, another one is kailangan po natin, syempre pag nag-fishing po tayo, kailangan po natin pliers. So, ito po pwede din pangtanggal ng hooks sa mga isda. Kuwari, meron kayong nahuling isda o nakuhang isda, nailan na isda. So, pwede nyo hindi kamayan, pwede nyo gamitin din ito para safety kayo. O kaya naman, pag maglalagay kayo ng mga hooks sa lures nyo, so magagamit din ito. Yan. This one. And then we have also a split rings. Yan, importante po yan. Kasi yung mga ibang anglers, ginagamit din to solid ring to split ring sa kanilang leather line. Saka syempre, sa lures din. Yan. Ako, ginagamit ko talaga solid ring saka split ring. Hindi po ako nagsiswivel sa leather line ko. Yan. Depende kasi sa angler yun. Yung iba, mahilig din mag-swivel, pero ako, nasanay ako mag solid ring saka split rings. 150 kilos. So yan. Kaya po, ang max po nung solid ring na yan, split rings I mean, is 150 kilos. So, grabe. Size 11. Yun. Next. We have lighter. Siyempre, importante ang lighter. Ayan. We have a lures with hooks na po yan. Yung hooks po na yan is ako lang po ang gumagawa din. So, yung kasama ko din nung gumawa ng assist hooks, kami lang gumagawa para makatipid din. So sa mga anglers dyan, tingin-tingin lang sa YouTube, maraming tutorial ng how to make a assist hooks. So yeah. Yung lure nga pala natin is GC Banyera Blue Zebra. Yan, may hooks din. Oops.
hooks with squiddy. Hooks with squiddy yan. Yun. And then, syempre, kailangan din natin ng UV lamp. Yan, kailangan natin yan kasi pag medyo madilim pa, kailangan natin to. Tsaka kung malalim ang meters na pinag-fishingan natin, so kailangan natin kailawan yung lures para maging glow siya sa ilalim pagka bumagsak na. Okay? And then we have assist cord para sa paggawa ng sisooks. Meron din tayong extra leather line. Syempre, kailangan natin to kasi hindi naman natin alam kung ma-snap yung line natin, kaya kailangan natin to, yung extra talaga. So I have a scissor also para panggupit-gupit yung mga tira-tira na braided or leather line. Kailangan natin ito. Yun, I have also a hindi pa ginagamit na GC Banyaga Blue Zebra. Yun. Also have a squiddy. Yan. Pwede yan ilagay sa sisooks. Yan. Kasi ito din kinakain ng mga isda. Solid rings again. We have another solid ring sa maliit. Malaki pala, I mean. Yan. And another set of lures. Yan. Bisi Claro and Ivana. Yan. Orange Zebra po yan. Eto, hindi ko alam kung ano to. Binili lang namin to sa Shopee. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero, zebra din siya. Pink zebra. So, pwede to sa slow fall. Then, another line again. Normal. Socks. Ito, free lang din to. Galing sa Good Catch. Swivel again. Yan. And we have a DIY kasi socks. Diba? Meron pang ano. Meron pang blade. Para makatipid kayo, dapat talagang mag-aaral tayong gumawa ng sarili nating sisooks. Yan. Oop. And then ball pen. Huwag napunta to dito. Lilista natin kung ilan ang huli natin. No? Pwede din. Pwede. Okay. At meron tayong ang tali sa paggawa natin ng sisooks. Ito yun. Yan. Okay. May mga extra din tayong split ring and solid rings. Yun. Meron din lures na pang squid. Yan. Rabies lang din to.
Good catch. One pa ulit. Squiddy again. Tingnan natin kung ano pa ang laman ng ating box. Baka meron ng ano dito. Meron chicks. Hindi pala kasha. Baka tiyanak. Meron. Charger ng GoPro. Yun. Nilalagay ko din dito. GoPro charger. Then, may crocs pa dito. Sabi oh. Hindi, lalagyan lang yun. Tingnan natin kung ano naman ang isang crocs na ba. Uy. Yun oh. Meron po yung reel. So, kailangan safety din yung reel natin. Dapat balutin din natin siya. Ito yung ng misis ko. Ito yung 610 HG. Yeah. Saka merong tawag dito bag. Waterproof bag. Beach bag. Waterproof bag. So kailangan din to kung meron kayong gusto nyo lang magdala ng bag. Ayaw nyo magdala ng bucket mount. So eto, pwede nyo dalhin din. So safety naman din to. Hindi din mababasa. Yan. Dalawa. Isang black, tsaka color gray. Yan. Yan o. 20 at 15 ata. Yun. And then, yung isang reel ko din nandito. Yung Ocean Jigger 20 HG ko na rin. So tinanggal ko na siya sa thread ko kasi i-field test ko yung napanalunan ng misis ko na Thorium 2000 HG. So, medyo ano na, kailangan ng paano to, pa-service. Ano po ba? Yan, may parang spooler. Pwede din ito gamitin. DIY spooler. So meron din ako niyan. Meron din ako dalawang klase ng box. Malalaki. So yan, nakalagay dyan yung ibang mga fishing accessories. So, buksan lang natin. Hindi na natin i-isa-isahin kasi marami kasi. Ayan. Ayan. Ayan po, yung naman niya. Dami po, no? Meron pang lighter. Kala mo, naninigarilyo ako. Hindi po. Pang sunog lang talaga yun, ha? Hindi sunog baga. Another one box. Oh. Racings. Meron po kaming racings. Pero hindi po nagagamit yun. Gagamitin din namin. Flashers. Ibang flash. Dami, no? Nakakatamad ng isa-isahin. Baka abutin tayo ng ano dito. Mga casting. Mga treble hook. Nandito na nga po pala lahat ng equipment namin for fishing. Isa na dun for casting. Meron din kaming mga swivel, leather line, mga split ring, solid ring for casting. So, nagka-casting din kasi kami. Yung pang casting. Yan, yung mga maliliit. So, ayun. Malures. Ayan. Yun yung mga laman.
laman ng dalawang box namin. So another meron din kaming maliit na box. So laman nito mga assist hook din. Assist hooks. Yun. Yun. Tsaka yung may mga parang sabiki. You know? Okay. And then, the box ng Thorium 20HG na napanalunan ni Mrs. Pero naka-set up na yun sa may namin, bodega. Doon nakalagay. So, field test na lang yun. And then, the last item for our bracket mount is toolbox. Yun. So, meron tong laman. Siyempre naman. Buksan natin. Yun. Yun. Meron pa tayong Blue Zebra. Slow fall to ha. At may hooks na maliliit for light jigging. 3 Light jigging and yan. Ruberos. Ruberos hooks. Meron pa. Ito lang talaga yung dinadala sa dagat. Ayan, dami namin dinadala, no? Pagka dinala ko tong buong bakit man ano, sigurado ang daming laman. Nakakatakot naman pagka ano pagka masama yung panahon, di ba? Ang dami mong dala. So, depende na lang sa inyo yun kung anong gagawin nyo. Dadala pa kayo ng bucket mount. Pero, ang bucket mount, safety yung mga gamit nyo. Pwede din naman yun, mag-bag kayo. Pero, hindi nga makakadala ng mas maraming gusto mong dalhin. Kasi limited lang yung kaya ng bag eh, kasi maliit lang. So, depende na sa angle yun kung ano gagawin mo. Basta, sa akin, minsan di ako nagdadala ng bucket mount or bag. Pero, yung dinadala ko, kuminsan, eto, toolbox. Yan. Pwede ko na rin lagay yung lures ko dito. Dala ako ng extra swivel and split rings and hooks. And syempre, leather line. You know, good na ako doon. So, yan yung ginagawa ko kuminsan. Syempre, isa ko palang ginamit to, bago pa lang kasi. Pero nadala ko na siya, nadala ko na siya ng dagat. Pero itong bag, hindi kasi ako mahilig mag-bag. Baka sometimes gamitin ko. So, yun na po. What's inside my toolbox. Sana po nagustuhan niyo. Please like and share. And subscribe na din po sa aming YouTube channel, Kasimot.tv, and hit the bell button. Thank you po. Salamat po. 2 thumbs up po sa inyo lang.